Good morning mga ka-Wiltech. Good morning mga kaibigan. Andito tayo sa Wiltech Buendia. Titignan natin yung Aerox na version 3. Meron sila dito mga second hand muna sa labas. Meron sila mga Honda Click na second hand, magaganda pa. Tapos naka-promo sila ngayon sa 125cc Birchman MIUI Smash. Piso down payment. Yung Click nila walang piso down payment. Okay, promo nila ngayon. Papasok tayo sa loob, titignan natin yung Aerox na version 3. Ayan, tapos andyan si Paulo. Okay, dito tayo sa loob ng Wiltech Buendia. Ayun, ang Aerox version 3. Standard nga pala itong nasa harap natin na Aerox version 3. Meron pa siyang flyball. Okay, kita naman natin sa looks, napakaganda. Bulky na siya. Okay, unahin na muna natin yung mga nabago sa kanya. Aerox version 3 na siya. Malaki ang pinagbago dito sa head cover. Headlight na bago. Tapos meron na siya ditong design. Fully LED na nga pala itong Aerox version 3 na to. Unlike sa version 2 na gumagamit pa ng halogen type or yung bulb type na signal lights. Ito, LED na. Ngayon wala na dito yung kanyang signal lights sa baba. Nasa taas na. Okay, LED. Napakaganda ng design. Tapos mga kaibigan, mga ka-best moto, yung inner tube ng kanyang shock sa unahan mas malaki na kaysa sa version 2. Okay, yung design ito naging bulky na. Dito naman tayo sa instrument panel. Ayan, medyo nakalabas na siya. Buksan natin. Okay, napakaganda ng instrument panel nito. Ito ang RPM. Ito yung odometer mo. Ito yung magiging fuel indicator mo. Tapos yung oras, okay. Speed meter. Napakaganda na ito. Ganda pala ng instrument panel nito. Switches muna tayo agad. Switches, meron sa kaliwa yung menu na dating nandito. Pagsiset ng oras, nandito na siya ngayon. Okay. Okay, dumako naman tayo dito sa likod niya. Parang sa sniper na ang kanyang tail light. Yung signal light niya, mas pumayat na. Pero mas reliable pa rin naman to kasi pulido ang pagkakagawa. Okay, fully LED rin yan, mga ka-best moto. Okay, naka-sound siya ngayon. Tapos dito sa ilalim, wala namang pinagbago kung hindi ako nagkakamali. Yung engine nito, 155cc pa rin. Single overhead cam, liquid cooled pa rin. Tapos naka CVT pa rin siya. May mga panggilid. At the same time, yung shock niya, yung stock pa rin ng version 2 or version 1. Meron additional light dito para sa plaka. Ito. Ganda ng fender niya sa likod. Yung makukunat na plastic. Yung pipe niya wala rin naman na bago at saka sa radiator same pa rin. Okay, pillion footrest parehas pa rin at yung luwag dito ng driver footrest parehas lang sa version 2. Okay, parang carbon siya. Nagkaroon siya ng design dito, ang ganda, bulky na siya. Grabe, ayan o, mas malaki yung itsura niya sa version 2. Nasa taas na yung signal light niya, blinker. Tapos meron siyang daytime running light. Ganda ng design. Dito under seat storage niya, parehas lang naman sa version 2. Medyo parang iba lang yung nanibago lang ako sa style nito. Di susi. Standard kasi itong isang to. Tignan natin ang kanyang fuel cover. Yan. Okay naman, aggressive naman, madaling buksan. Okay. Yung pala mga ka-best moto, baka malito kayo. Kahit naka-off na yung susi niya, nagbi-blinker pa rin siya. Ngayon, ang gagawin nyo dyan, open nyo siya para mawala. Tapos, switch nyo na yung blinker nyo or yung kung signal light yan. Tapos, tsaka nyo siya patayin. Okay? Wala na. Kasi pag naka-open, okay, try ulit natin. Open natin.
Switch natin yung blinker, yung hazard. Tapos patayin natin dito. Naka-switch on pa rin yung blinker niya o yung hazard niya. Yung light na yan. Ngayon, gagawin natin, kasi kahit i-switch off mo yan, gumagana pa rin yan. Ayan. Ang gagawin nyo lang dyan, naka-open. Bago nyo i-close sa susi, patayin nyo na muna siya dito sa switch. O kung naka-signal light kayo, patayin nyo muna dyan. Tsaka nyo i-off dito. Okay na yan. Wala na. Okay, so maganda dito, dual disc brake na siya. Disc brake na rin yung likod niya. Ayan. Maganda yung pagkaka-modified. Pulido naman. Non-ABS. Ipamodify din kayo ng mud flap or yung tire hugger para safe yung loob na yun. Yan talaga yung madalas nadudumihan sa mga scooter. Hirap pa naman linisin yan. Okay. Fuel tank capacity 5.5 liters pa rin. Kung hindi ako nagkakamali, parang wala naman na bago ron sa tanke niya. Fuel consumption average 40 to 42 km per liter. Okay. Or around 38 ganun, 38 kilometers per liter. Parang hindi lumalayo eh. Medyo malakas siya ng konti sa gas. Huwag nyo lang papalabasin lagi yung VVA nya. VVA. Okay, dito naman tayo sa bulsa sa kaliwa. Na-upgrade na siya. Hindi nyo na kailangan bumili pa ng adapter nakagaya sa version 1 o version 2. Eto, naka Type C naman siya. Okay. Isasaksak nyo lang yung cord ng Type C. Ganda. Panalo to. Susi niya parehas pa rin sa version 2. Medyo bumaba nga pala yung seat height nito gawa ng kayang lumapat ng paa ko rito. Sa version 2 medyo nakatiptoe ako. Dito lapat yung paa ko rito. Kaya naramdaman kong mas bumaba siya ngayon. Cash price sa Wheeltech 128,900 all in na yan. Free 3 years registration na. Kung mag-installment kayo, 10,500 minimum down payment nila. Ngayon ang magiging monthly mo 6,652 sa 36 months or 3 years. Okay. Yung 6,652 na yan, pag updated ka sa payment, first 12 months contract mo, maglilis siya ng 1,000. Yung rebate niya 1,000. Magiging 5,652 sa unang taon. Okay, and the rest, yung 2 to 3 years mo, mayroon pa rin namang rebate na 500 pesos. Okay, all in.